Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 23, 2026, Martes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 19, verses 9 to 11, verses 14 to 21, verses 31 to 35, and verse 36. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: "Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib: Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siyang dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod." Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo nagpapatuloy muli sa ating pagbabasa mula sa aklat ng ikalawang aklat na ng mga hari. Dalawang bahagi naman po ito. Tayo nasa ikalawang aklat na. At dito nga ay ang pananakot ni Haring Sennacherib kay Ezekias na siyang namumuno noon sa Jerusalem at ito'y pinagbabantaan. Salamat na lang at dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin kung kaya't ang Diyos ang nagtanggol sa bansang ito ng Jerusalem at nangyari ang naman o lahat ng sinabi ng Panginoon tungkol dito kay Haring Sennacherib. Kaya magandang paalala po ito sa atin lahat na magtiwala lang tayo lagi sa Diyos, no? At mismo may mga bagay talaga na hindi na natin kaya, umaabot sa punto na hindi na natin kaya. Tanging ang tulong mula sa Panginoong Diyos ang dapat nating asahan. Minsan hinahayaan tayo ng Diyos na gawin ang sa abot nating makakaya, pero may mga pagkakataon, tandaan natin na
Hindi lahat ay makukuha sa digmaan, hindi lahat ay makukuha sa dahas, kundi sa panalangin na nagtataglay ng mataimtim na pananalig o pananampalataya sa iisang Panginoon. Kaya anuman ang sitwasyon natin sa buhay, gaano man yan kahirap, gaano man kadami ng tao, makapangyarihan man sila, ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Basta't manalig lang tayo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.